Maaaring baligtarin ang sinabi ng nobelisang Charles Dickens para sa ating kasalukuyang kondisyon. It was the worst of times, it was the best of times. It was the age of foolishness, it was the age of wisdom. Ang Likhaan University of the Philippines Institute of Creative Writing ay naglalabas ng webinars para sa patuloy na diskusyon ng usaping malikhaing pagsulat, panitikan at kultura sa kondisyon ng COVID-19 pandemic. Meron 3 webinars ito, ang Panayam Lecture Series, mga serye ng usapan hinggil sa craft at politics of writing sa pandemiko, ang ganap o serye ng literary readings, at ang Interdisciplinary Book Forum, ang talakayan ng isang bagong libro ng UP Press ng mga panelists mula sa iba't ibang disiplina. Kasama ang Filipiniana Archive o online book sharing platform para patuloy na makapagbasa sa pandemiko, ang webinars ay patunay sa pangangailangang magpatuloy ang panitikan at panulat na Filipino, lalo na sa panahon ng pandemiko, na ang panitikan ay esensyal at vital na gawain, lalo na sa panahon ng pandemiko. Nanguna ang Likhaan sa pamamagitan ng website nito, ang panitikan.ph, para ang kanyang mga aktibidad ay mayroong online output. Sa ilalim ng programang Literature for Social Development, maaaring tignan ang mga dokumento, proceedings at video ng UP National Writers Workshop, ng Amelia La Peña Bonifacio Basic Writing Workshop, ng mga dokumentaryo ng senior writers ng bansa sa Akdang Buhay, ng Hemino Abad Seminar Workshop for the Teaching of Creative Writing, ng Saling Panitik, Bienvenido Lumbera Seminar Workshop for Translation, ng Madrigal Gonzalez First Book Award, ang Likhaan o Journal of Contemporary Philippine Writing, at ang Interdisciplinary Book Forum. Maaari rin makapagpasa ang mga manunulat ng kanilang biography at sample works para sa author section. Inaasahan naming maging mahalagang tulong din ang webinars at website ng Likhaan sa mga guro, estudyante at nagmamahal sa panitikang Filipino. Sinasabing writers write in retrospect, kung kailan tapos na ang trauma, kung saan may nilay na sa naganap. Pero meron din sa ating panitikan ng mga manunulat na nagsulat ng ATM o At the Moment, ang Florante at Laura bilang proto-komentaryo at ang mga nobela ni Rizal bilang direktang pagsasakdal sa kolonyalismong Kastila, ang mga sarswelisa ng Tagalog seditious plays laban sa kolonyalismong Amerikano, ang mga manunulat ng literature of circumvention, protest at underground writings sa panahon ng diktaduryang Marcos ang ilang halimbawa. Ano pa man ang desisyon ng mga manunulat, ang mga programang online ng Likhaan ay patuloy na magiging lunsaran ng mga talakayan at panitikan testamento ng ating panahon at pagdanas sa pandemiko. Mabuhay ang panitikang Filipino, mabuhay ang manunulat na saksi at tagaulat ng ating panahon. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari, siyang naging radikal ni Arby Abiba. Ito ang Fraile Ave Maria Purisima, ito ang Indio, pinilit magkaroon at doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa hacienda. Carlo Arejola, Ritmus Tabulare. Kabanalan. Umakyat sa pulpito ang saserdote, suot ang itim na sutana at istola ang gawa sa alambre. Umusan ng berbo at dasal sa harapan ng mga nakaluhod na ng pagkaluhagi at pagpapagal. Ito ang Fraile Ave Maria Purisima,
Ito ang inyo. Pinilit magkaton at doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa hasyenda. Ritual. Kinalimbang ng batang sakrista ng kampana na nakadikit nakasabit sa inarpuhang molye na gambala ang pipit, kalapati at paniki na tahimik nakatitig sa ibaba. Pumagaspas ang bakpak ng pagkalakas-lakas at halika ang hilakbot ng agonyas na waring sigaw mula sa lupa. Ito ang Fraile, Ave Maria Purisima. Ito ang inyo. Pinilit magkaton at doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa hasyenda. Orasyon. Bubulong ang mga patay sa abuhing paligid na waring nakakamada sa gilagid ng bangin. Pilit nilang abutin ang mga kaluluwang mapusyaw sa kanila malupit na kakainin. Ito ang Fraile, Ave Maria Purisima. Ito ang inyo. Pinilit magkaton at doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa hasyenda. Abuloy. Muling itinaas ng saserdote ang kanyang kamay ng paalay at nagsipaggalaw ang mga ninong may mata at bunganga. Dinilaan ng apoy ang hangin at nag-umpisang maglagablab ang kaingin. Ito ang Fraile, Ave Maria Purisima. Ito ang inyo. Pinilit magkaton at doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa hasyenda. Tugon. Nayanig ang mga rehas sa paligid ng lugar sambahan at nagbagsakan sa sahig ang kulay tansong butil na kalawang. Ito ang Fraile, Ave Maria Purisima. Ito ang inyo. Pinilit magkaton at doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa hasyenda. Pagtanggi. Naglangit-ngit ang mga haligi na nabordahan ng laurel at ubas at umagos sa mga kanal ng ilong at kanto ng mata ni San Nicolas. Ang masangsang na amoy ng napulok na pawis at dugong korteng ahas.
Ito ang Fraile, Ave Maria Purisima. Ito ang Indio, pinilit magkatawan at doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa asyenda. Hagkis. Nagliyab ng malakas ang mga tuyong palaspas, malakas na waring binulid sa langis, at nagtalsika ng milyong titis. Ito ang Fraile, Ave Maria Purisima. Ito ang Indio, pinilit magkataon ng doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa asyenda. Resurreksyon. Nanginig ang hapag at natumba ang kalis, nabuwalang gintong plato na lagayan ng hostya, at kumalansing ang tangis. Ito ang Fraile, Ave Maria Purisima. Ito ang Indio, pinilit magkataon at doktrina, pinagsuot ng pantalon at kamisa, ginawang alipin sa asyenda. Pag-iisa. Hanggang sa umiyak ang sanggol at nahati sa tatlo ang rebultong marmol. Hello everyone, my name is Alfonso Manalastas. I am a spoken word artist and a poet originally from Butuan City, now based in Metro Manila. I'd like to start off by thanking Likhaan, of course, for inviting me to this online series and for essentially creating a platform for contemporary Philippine literature to flourish, where other artists like myself are able to showcase their craft. And before anything else, before I proceed to performing an original poem, I'd like to first sort of walk you through what it's been like in the last 5 months. There's been a lot of things happened in the last 5 months, not just with the global health crisis happening, but as well as the social-political climate with the anti-terrorism law, for example, taking effect last July 18, and the shutdown of the largest network in the country, and among many others, of course. And I think it's important to sort of interrogate the place of literature in these precarious times. Because personally, for me, this struggle isn't really so much about me being unable to churn out creative work in the last 5 months, but more about me trying to debate myself about the merit of my own creative labor, my own artistic labor in the larger, social political world that we operate in. And so I've sort of resigned with the idea that perhaps while we should not over-valorize art as though it alone can save the world, we also shouldn't overburden it as though its primary responsibility is indeed to save the world. And so I say, as artists, as writers, our responsibility certainly transcends the page. And while we should be allowed to exhaust our grievances through artistic means, we should also participate in larger political exercises. And which is why I urge anyone who sees this video to also participate in political discourse outside of literature, to also take it to the streets, if you may. And so this is the lone poem that I was able to write in the last 5 months, and it's a poem I wrote very recently. I think after I only finished it after the anti-terrorism law officially took effect last July 18. And so the title of this piece is Country of Nothings. I hope you guys like it. Country of Nothings.
I suppose there are far worse things than the quiet. The pitch black swallow of a TV screen flickering off. You recount the dead until you fumble over the math. 16,001, 16,002. From names, you regurgitate numbers and gigabytes. Headlines looking more and more like obituaries staggering from their appointed places on the paper straight to the front page. Bold font, as if to say, look. And so you look, if only briefly, at all this expiration. How lucky you are to still be warm and breathing, to still be writing silly little poems about human grief. The sorry state in which we bleed becomes nothing more than a punctuation, gunpowder and lush red, vibrating like a pulse engine right before it conks out. You recount the dead until you fumble over the myth. Recount until you run out of fingers to count them with. If written words could stutter, is this how they sound? Like the static of a broken TV channel bubbling cold, in a manner at times more chilling than total silence, where all the hurt in the world are distilled into a hum. You turn on the TV and find nothing. And on the streets, more nothing. And from nothingness, you muster nothing. And when they try to devour us with a hunger so infinite, we will surrender to them only nothing. Thank you. Thank you once again, and I hope you guys enjoy the rest of this live video. Thank you. Ang babasahin kong tula ay mula sa aking librong pinamagatang Ilang Sandali, Makalipas ang Huling Araw ng Mundo. Nasulat ko itong tulang ito bago ang pandemya, pero sa tingin ko ito'y may patungkol sa kung ano ang mga sitwasyong nagaganap sa ating bansa sa ngayon, na patuloy na nahihirapan ng maraming tao, lalo na ang mga mahihirap at nagbebenta ng mga paninda at kumikita sa sinasabi nating arawang klase ng paghahanap buhay. Epidemya. Sa isang silid, nakikinig ng radyo ang isang paslit habang inihahanda ng kanyang ina ang baon sa paaralan. Pandesal na may palamang keso at juice na nasa tetra pa. Maswerte siya, may baon siya. Ngunit iniisip niyang mas maswerte ang mga kaklase. Imbis na pinalaman ng tinapay at maasukal na juice, may barya silang pambili ng kung anuman. Maalat na sitsirya, makulay na laruang baril-barilan, o di kaya'y sinigwelas o nilagang saba. Pinagbawalan siya ng ina na huwag makipag-usap sa estranghero at huwag lalabas ng paaralan hanggat hindi sinusundo. Laganap na naman ang satanismo, nangunguha ng batang iaalay sa bagong ginagawang tulay sa dagupan. Huwag na huwag siyang bibili ng anumang pagkain sa bangketa, kahit pa mayroon siyang dalang 5 piso dahil marumi ang mga iyon, bilin ng ina. Para kay ano pat binigyan siya ng barya sa isip-isip niya. Kaya't naisip niyang bumili ng siopaw, mamaya kay Aling Paring, ang maglalako na umiikot-ikot sa paaralan tuwing 9:00 at recess upang magbenta ng mga kakanin. Sana ay may siopaw na benta si Aling Paring. At tila naramdaman niya sa mga palad ang magaang bigat at mamasamasang uri ng init ng tinapay. Sa bahay naman ng maglalako, nag-agahan ang 4 niyang anak ng nilupak. Binigyan sila ng tig-2 piso ng ina pandagdag sa baong kanin na sinabawan ng gatas ng kalabaw. Nagpaalam ang mga anak sa ina nang walang ngiti sa mukha
ngunit may galang dahil 5 kilometro ang lakad pa San Miguel Elementary School. Pag-alis ng mga bata, mararamdaman ng ina ang pag-ikot ng sikmura at pamumula ng puti ng mga mata na tila may pumupuwing. Maya-maya pa ay makakaramdam siya ng pagkahilo at paghihina. Kailangan pa rin niyang maglako at buhayin ang 4 na anak kahit masama ang panlasa. Sa pagmamadali, nahulog ang isa sa mga ibebentang siopaw. Dinampot niya iyon. Inilagay sa plastik na supot at naramdamang mas mainit ang kanyang balat kaysa sa tinapay at sa kanyang puso isang ginintuang balaraw ang tumarak habang masid niya ang 4 na anak na naglalakad palayo ng palayo sa kanilang munting barong-barong. So yan po ang aking tula na iniaalay sa likhaan sa serye ng pagbabasa at pagtatanghal ng mga panitikan. Maraming salamat sa inyong imbitasyon at hinihiling ko ang safety at inyong pagpapatuloy na pamumuhay sa ating bansa sa ngayon. Maraming pong salamat. Magandang gabi. Ako si Banawe Miklat Jansen, aktres at nagtuturo sa College of Arts and Letters sa UP Diliman. Ang itutula ko ngayong gabi ay galing sa Voice from the Underworld ng kapatid kong si Maningning Miklat. Incidentally, itong background natin ay painting din ni Maningning, mixed media painting na gawa sa Lahar noong sumabog ang Mount Pinatubo noong 1990. Ito ang kartilya. Ang kartilya ni Emilio Jacinto, kartilya ng mga tao, taong kasama sa katipunan, 1 siglo ang nakaraan. Sa paglaganap ng mga aral na ito ay sisikat ang araw ng kalayaan dito. Sa liwanag na walang katapusan, mabubuhay ang diwa ng katipunan. Ang buhay na walang ibig sabihin ay waring punong walang lilim. Kaya unahin ang magandang asal sa kilos, salita at gawaing marangal. Mahalaga ang karamay sa buhay, hindi maibabalik kung ang pagtingin ay nawalay. Tulad ng panahong nagdaan, ang nagdaan ay di na muling magdaraan. Maging maingat sa bawat sasabihin, ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ang salita ay panunumpa sa taong may hiya. Ang taong may dangal ay di nagpapaapi at di makikibahagi sa mga mang-aapi. Ang taong may dangal ay marunong makiramdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay kahit humigit sa ganda, dunong o yaman. Ang isang pagkatao'y hindi mahihigitan ng ibang pagkatao kailanman. Ang kartilya ni Emilio Jacinto, kartilya ng mga katipunero, taong lumalaban sa dilim para sa liwanag na mithiin. Maraming salamat po. Pagsako. Kung ang bayan natin ay isang katawan at tayo ay bahagi ng kanyang kalamnan, papasok ang mananakop sa mata at bibig. May sarili itong batas, wika at mga patalim. 2, 14 na araw, magpapahiwatig. Pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib, hingal, hinga, takpan ng bibig. 2, 14 na araw, 4 na siglo, takpan ng bibig. Hanggang maging matatas tayo sa katahimikan. Hingal, hinga. Ganito lumaban ang katawan sa tuwing may pagsakop. Pangangati ng lalamunan,
paninikip ng dibdib, hingal, hinga, takpan ng bibig, hanggang masanay ang kalamnan sa panginginig. Hingal, hinga, mawawala ang pangamoy, mawawala ang panlasa, tataas ang temperatura. Ito ang mga sintomas ng pag-aalsa ng laman kung tayo ay gagawing dayuhan sa sarili nating katawan. Magandang gabi sa ating lahat. Ako si Liberty at karamihan sa mga sinusulat ko ay mga tula sa wikang Filipino at ang ilan dito ay isinasalin ko rin sa wikang Waray, isang regional na wika sa Eastern Visayas. At ang ilan din ay isinasalin ko sa wikang Ingles. Isang halimbawa ng mga naisulat kong tula ay ibinahagi ko ngayon sa aktibidad natin sa likhaan. Ang pamagat nito ay pagsakop. Sa tulang ito, ginamit ko ang katawan bilang sukatan ng isang abstraktong konsepto para masalat ko, no, gamit ang mga imahe na kaya kong kapain, no, or kaya kong makita at maramdaman. So sa tulang pagsakop, sinubukan kong isulat, no, i-grasp gamit yung mga salita yung kung paano natin nararamdaman ang mga tulak mula sa loob ng ating katawan. Ito man ay mga tulak mula sa mga kutob, pangamba, galit, o awa sa sarili, no, habang nakakulong tayo sa kanya-kanya nating tahanan at kanya-kanya nating mga isipan sa panahon ng lockdown. Kung isang katawan siguro, no, sa isa pang level ng paggamit ng imahe ng katawan dito sa tulang pagsakop, ang ating bayan, kung isa siyang katawan, meron din siyang mga iba't ibang bahagi, no? At bilang isang katawan, makakaramdam din siya ng mga tulak mula sa loob sa tuwing may pagsakop, no? Ito man ay pagsakop mula sa isang krisis pangkalusugan o krisis pampolitika o krisis pang-ekonomiya. No? So, ang nais ko lang ipakita, no, ang gusto ko lang ipakita na ang bawat katawan, no, sa bawat pagkakataon na sinasakop siya ay meron ding armas, no, para lumaban, no. Ano mang uri ito ng pananakop. Sana nasiyahan kayo doon sa ibinahagi kong tula ngayong gabi at maraming salamat sa oportunidad na ito para makapagbahagi ng isang malikhaing akda sa inyong lahat. Ang unang ulan ng Mayo ay bagyo nang nagbabanta. Araw may dilat. Babaha ng dugot gapas na dila ng pasaway. Matang pisa. Ang nagbabagang balita. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Ral Fonte. Isa po akong makata at manggagamot. Maraming salamat sa likhaan sa pag-anyaya sa akin na magbahagi ng ilang tula na may kinalaman sa kalayaan. Yung naunang tula na binasa ko kanina, tungkol siya sa kalayaan ng pamamahayag ng ipasara ng pamahalaang Duterte ang ABS-CBN noong nakaraang Mayo. Balak kong magbahagi ng dalawang tula tungkol sa kalayaan o kawalan ng kalayaan. Hindi ko papaksain ang kalayaang pambansa, kundi ibang mga klase ng kalayaan at pagkakapiit na pinagmunihan ko habang nasa ilalim tayo ng kwarantena. Ang una kong babasahing tula ay isang tula tungkol sa pagkabihag, sa pag-ibig, sa obsesyon, at paanong maaaring tangkain nating palayain ang ating sarili, ngunit muli pa rin tayong nabibihag sa nakasanayan ng damdamin o pananaw. Ito ang mapa ng katawan. Sa anino ng mga kamay mo, alam ko,
Diyan nagsimula itong malawig na pagkawala. Noong kabisado ko pa ang mga daan sa gabi, may nakapansin ba sa atin na iniiwas ng mga pailaw ang mapupungay nilang mata nang magyakap tayong walang imik, kundi bigat at hininga? Dumuklay sa balikat ko ang mga talulot ng iyong mga daliri. Nalalasahan ko pa ang hamog, nalalanghap pa ang sanghayang hindi matiyak kung iyo bang batok o ang simoy na sumisigid sa loob ng sikip ng sasakyan habang nakadapo sa akin ang iyong balakang. Hanggang ngayon ang galos, hanggang ngayon ang mga pilat, balantukan, paanong hindi natin napansin ng mga tinik na magdamag tumastas sa ating mga balat. Hindi na ako nakauwi. Tinangka ko na ang lahat. Nagmaneho, naglakad, nagbabatsakay sa mga jeep at bus at salipaw-paw, subalit paulit-ulit nilulusaw ng ulan ang mga mapa na aking sinusundan. Kakaliwa, kakanan at biglang maliligaw ulit, mauuwi sa pinto ng iyong bahay at ayaw ko nang kumatok. Alukin mo mang maghimagas. Anila, kailangang magbaliktad ng damit ang namamaligno upang makauwi. Kaya mulit-muli nahahanap ko ang sariling naghuhubad sa harap ng iba't ibang kama, umaasang may aakay sa akin pauwi sa wakas. Wala pa rin maalalang hantungan ni pangalan, kundi init at sikip, kundi ang lasa ng hamog, kundi ang ilahas na amoy na tumitiim sa aking mga kamay tuwing namumula ang liwanag ng mga silid. Sa aling hagod kaya ng palad mo ako naiwan? Sa aling balantok mo nagnisnis itong laman? Upang mulit-muli kang hanapin sa iba't ibang nadaraan ng katawan. Maliligo akong mag-isa, magbibihis, babangon sa madaling araw, kakalam ang hangin sa pabango, mahimbing pa rin ang tulog ng katabi. Sasalungo ako sa kalye, hahakbang, maliligaw na naman. Yun po ang una kong tula. Ang ikalawa ko pong tula ay isang pagbumuni tungkol sa mga bagay na hindi na natin maaaring gawin dahil lumipas na ang panahon para sa kanila. Nitong nakaraang lockdown, quarantine, marami sana akong pinlanong gawin gaya ng paglalakbay sa Nepal o pag-akyat sa Sagada na syempre hindi na maaaring gawin. At mga bagay ito na ipinagpaliban ko mula noong nakaraang taon pa at sinabi ko hindi sa susunod na buwan, sa susunod na linggo, sa susunod na taon. At ayun nga, dumating ang pandemya at hindi ko na magawa ang kahit na ano sa mga ito. So, ito ay pagmumuni tungkol sa pagpapakawala, pagpapalaya ng sarili, pagpapalaya ng mga nais gawin, at pag-echapwera sa agam-agam at takot. Dahil isang araw na nalalapit, maaring biglang hindi na natin magawa ang mga nais pala natin gawin. Ang pamagat po ng tulang ito ay Parola sa Basko. Magkayakap sa labi ng bangin ng bagong kasal. Singsing ng pulot ang buwan. May nagbago kaya kung nilagok na sa lamisim ang maitim na dagat. Sumisipol noon ng hangin at akalang kariringgan ito ng ligaya. Nagsasayawan ng mga panauhin sa damuhang talampas. Tutok ang mga ilaw na dagitab sa tabi ng parola. Daliri ba o kalansay? Nagbabaha sa mga bibig ang alak. Hindi alam na sa loob ng isang linggo, mapupuno ng apoy ang langit at sasakalin ng abo ang papawirin, na sa loob ng isang buwan magiging mga tinik ng alambre ang haplos at kamandag ang hininga at hindi na muling malalasahan ang alon sa simoy at hindi na natin makikita pa ang isa't isa. Mabuti pa nga sanang nagsayaw na lang. Gayon din naman,
kung nabiyak noon din ng buwan, at inulan ng bubog ng bulalakaw itong talampas, kung sumabog ang mga ilaw at bumuhawi ng baga, kung nadurog ang mga bato sa ilalim ng mga paa, at nagibang gulugod itong bangin, at mga manika na iniuho ang mga katawan natin sa lumulunok na karagatan. Ganito, anumang oras, maaaring mabasag ang mga bombilya at ulanin ka ng bubog, magliyab sa saksakan ng laptop, maging bomba ang silinyador ng sasakyan, maging bomba ang kalembang ng telepono, o barilin ka ng riding in tandem sa tapat ng bahay mo. Ang ibig ko lamang sabihin, sa bawat saglit, may ikinakasal sa bingit ng bangin, at sa bawat iglap may gumuguhong bangin sa haginit ng hangin, at ngayong alam mo na ang lahat ng ito, na hindi laging pulot ang buwan, magsayaw ka sa ilalim ng gabing ng kukulam, magtampisaw sa ulan ng alak, punitin ng damit, maghubad, silaban ng sarili, maging bola ng lumulutang na apoy, sairin ang puso at pag-ibig, maging bulkan, maging dambuhalang haligi ng usok at aso, maging ilog na walang humpay ang agos, maging nakahahawang kisap na di mapaparam sa darang ng singhap o sa paso ng haplos ng rehas ng pag-aagam. Yun po ang aking dalawang tula. Muli, maraming salamat sa likhaan sa pagkakataong ito, at sana naibigan nyo ang aking mga salita. Muli, manatili tayong ligtas, tumalima sa social distancing, gumamit ng mask kapag lumalabas, lagi maghugas ng kamay, at higit sa lahat, panatilihin ang alab sa puso at ipaglaban ang ating mga karapatan at kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas!